Hello po mga kabibi. Good morning po sa lahat. Ito po ay mga day 14 po ng mga alagang seo natin. So ito po ay kadalawang beses po natin sila ngayon na isinabak po dito sa area. Pero yun nga po mga kabibi, kahapon is mga 2 oras lang po natin sila inilagay dito sa area kasi nga po ay wala nga pong tubig. So dry area nga po. So ngayon po mga kabibi ay may tubig po dito na area. So ang mangyayari pag ganito pong flowing po yung area na paglalagyan po natin ay no worries po talaga tayo, basta flowing lang po kahit medyo mainit yung panahon. At yun nga po mga kabibi, ito nga po yung mga alagang seo natin na ilalagay natin sa area. Pahirapan po talaga tayo mga kabibi na isabak ito sila dito sa area kasi nga yung iba nga po dito mga kabibi, itong mga lalaki ay isinabay na natin dito kasi kahapon yung mga lalaki hindi natin isinabay. So ngayon yung mga lalaki ay hinalo ko na dito sa mga babae kasi nga po ay sa paraan nga po ng pag-aalaga po natin is free range po. At yun nga po mga kabibi, sobrang hirap po talaga bugin itong mga alagang seo natin pag ganitong ilagay natin sila sa free range kasi nga hindi talaga ito sila nakakaintindi. Kaya yung mga sekreto dyan mga kabibi, para naman po ay madali lang po mailagay yung mga alagang seo nyo, is pwede yung ilagay sa area na diretso na talaga sa free range na paglalagyan nyo. Ang nangyari kasi mga kabibi, itong mga alagang seo namin ay medyo mga distansya kasi andito sa gilid po ng bahay, may area po dito, tas yung bahay po ng itik natin ay dito po sa gilid din po ng bahay. So ilalakad po natin itong mga seo natin. Pag ganito pong seo mga kabibi na ika-14 days po nila ngayon, expect po natin na ganito nga nababasa po yung katawan nila sa tubig, ay sure na po talaga tayo na ang ganda po ng benepisyo po na nakukuha nila dito na galing po sa farm, lalo na po ay organic po yung kinakain po ng mga alagang seo natin. At yun nga po mga kabibi, nakikita nyo naman po itong mga alagang seo natin, sobrang naninibago po talaga sila na ilagay sila sa area kasi nga po ay inilagay nga natin sila sa kulungan at yung paglalakaran nila ay limited lang po na ma-exercise po yung mga katawan po nila. So ngayon po mga kabibe, ito na talaga yung realidad na gagawin po natin sa mga alagang seo natin, na alagaan talaga itong mga seo natin mga kabibe sa paraan po ng free range po. At yun nga po mga kabibe, ito nga pong mga alagang seo ay magalaw po talaga ito, lalo na po ay matubig po yung area. Ito din po yung advantage at disadvantage po ng paglalagay po ng mga seo, lalo na po ay ilagay natin sila sa dry area. Pag dry area po mga kababy ay limited lang po yung oras ng paglalagay nila. Okay na yung 2 oras, alas 8 ay ilagay mo na sila sa malamig na area, lalo ay siho pa po itong mga inaalagaan nating itik. Pag ganito naman po mga kababy na nakikita nyo naman itong mga itik na yung tubig po na nanggagaling sa kanal is flowing, walang problema po. Ang importante po ay hindi po umulan. Yun talaga yung babantayan natin mga kabibe, yung ulan. Kasi pag umulan mga kabibe, kung sa nangingitlog pa yun is good yun, kasi umuulan. Pero pag ganitong seo po talaga mga kabebe, hindi po talaga sila pwedeng maulanan. Kasi nga po ay hindi po tumutubo pa lahat ng balahibo ng katawan nila at hindi po nila kaya yung lamig. At doon po magre-resulta po talaga na magkakasakit itong mga alagang seo natin. Ito pa namang mga seo natin is pag magkasakit talaga ito sila, nasa 70% or kuan talaga yung sure ball na talaga na madididball. May mortality talaga mga kabibi. Kaya yun talaga yung iwasan natin pag plano mo talaga na ilabas itong mga seo mo sa ganitong paraan, free range po mga kabibi. At ito nga po mga kabibi, nailabas nga natin itong mga seo natin ay pinakain po natin sila ng morning. At yun nga, mga pinainom natin sila ng antibiotic, vitamins, bago natin sila isabak dito sa area. So dito na area mga kabibi, itong mga alagang seo kasi natin is nasanay na pong kumain ng palay. So kasi nga ay ilang araw pa lang po sila, mag-1 linggo pa lang po sila sa atin, simula po nang nag-feeding po tayo, ay yung
feeds po ay linagyan ko po ng palay para naman po kahit hindi natin sila ilagay sa area is kung in kaso ganito po yung nangyari na ilagay na natin sila, at least po alam na nilang kumain po ng palay. At yun nga po mga kabebe, number 1 tips din po yun sa mga nag-aalaga po ng seo sa magsisimula pa lang. 7 days ay pwede na po natin ilabas itong mga seho natin as long as yung tubig na paglalagyan natin is flowing. Kung dry area naman po mga kabebe, ilalagay mo itong mga seho na 7 days pa lang sa area, wag mo nang ilagay kasi madididbol talaga itong mga alagang seho mo, kasi ay maliban sa hindi nila kaya yung lamig ng katawan pag umuulan, ganun din po, hindi din po nila kaya yung init ng katawan pag sobrang init din po yung area na paglalagyan natin. Isa po itong reason mga kabibi, malaking tipid ito sa atin, lalo na po ay dito tayo sa mundo ng duck farming. Ipapastol po natin itong mga alagang seho natin na hindi na po natin kailangan na gumastos ng malaking pera kaysa kumpara sa ikulong natin ito, saka natin ilabas sa area bago pa natin sila sanayin na mag-iisang buwan na. Malaking lugi na po yun mga kabibi. Samantalang merong ganitong area ka mga kabibi ay no worries po talaga tayo. At yan nga po mga kabibi, wag ka pong matakot ilagay itong mga alagang seho mo sa ganitong area kung sakto naman yung pundasyon ng unang linggo pa lang talaga. Lalo na po yung antibiotic, yun talaga yung number 1 mga kabebe. Antibiotic lang po talaga yung saktong gamot ang kailangan ng mga alagang seho natin, tas yung pa-vitamins. Sa nagtatanong po dyan, yung tanong po ni Sir na, ito nga po yung tanong niya, yan po, yung seho nga daw 5 days. Sir, 5 days po yung mga alagang seho po natin ay sinanay ko na po na lagyan po ng planggana kahit konting tubig lang po, para yung iba na gusto po na maligo ay alam po nila kontrolin yung sarili nila. Mas maganda nga po yung mas maaga natin silang sanayin sa tubig kaysa late na natin sila sanayin. Kasi nga, ang benepisyo nga po talaga ng tubig mga kabibi, lalo na po sa pag-aalaga po ng seho, is yung balahibo po talaga nila yung kailangan nating pagandahin, yung tumubo. Yun po talaga yung number 1 purpose po ng pag-aalaga po ng itik, seho na ganitong free range po talaga. Maliban sa kumikinta po yung katawan po ng mga alagang seho natin, is yung balahibo po talaga nila mga kabebe. Yun talaga yung habol natin na mas madaling tumubo. Kasi ito mga alagang seho natin mga kabebe, pag hindi po talaga natin ito paliguan po mga kabebe, ang mangyayari po sa mga balahibo nila is matagal po talagang tumubo. Yan po yung realidad ng pag-aalaga po ng seho. Kaya wag kang matakot magsimula ng seho kung ganitong gusto mo silang ilabas sa area, ganitong free range mga kabebe. Yan po. Ito mga alagang seho po natin mga kabebe ay ilalagay po natin sila sa isang kahon. Maraming kahon dito mga kabebe, pero yung taas nito is walang tubig. So pwede silang umakyat dyan, pwede silang kumain sa dry area, at pwede din po silang bumaba dito sa matubig po na area. At yun nga po mga kabebe ay ito mga alagang itik natin ay yun nga, lalagyan nga natin bawat boundary po ng net, kasi nga itong mga alagang seho natin pag may tubig mga kabebe, yan talaga yung susundin nila yung tubig. Ang problema nun mga kabebe, pag yan sila makalayo, mahirap na talaga natin sila hanapin kasi sa sobrang liit po nila. Ngayon po mga kabebe, isika 14 days po ng mga alagang seho natin, at finally nga po mga kabebe ay hindi na nga po tayo mahirapan po sa pagpapakain ng mga alagang seho natin. Sa morning nagpapakain po tayo ng isang balding feeds, tapos mamayang hapon na siguro mga kabibe natin ulit pakainin itong mga alagang seho natin. Kasi nga ngayon po ay maganda yung tubig, maraming pagkain dito sa area at alam naman nila kumain ng feeds na. So hindi na natin sila papakainin mamayang tanghali. Mamaya na lang hapon, yung pauwi na sila mga alas 3 siguro, ganun. Kailangan na natin silang ilabas dito sa area para yung katawan nilang basa, pag uwi nila ay hindi sila basa. Baka pagdating sa loob is basang-basa itong mga katawan nila, pahirapan pa tayo. At yun nga po mga kabebe, ito nga po mga alagang seho na ilabas nga po natin is andito na po yung mga
lalaki. Hinalo na po natin. Yun po yung ginawa namin kanina. Nagbilang po tayo ng mga lalaki. May mga maliliit mga kabibe na mga seho ay hindi po natin isinabay dito o hinalo kasi ay malaking problema yon. Maliban sa hindi sila makasabay, manghihina sila dito sa area, lalo na po ay prone area ito sa tubig. Madali po yun na sila magkirig-kirig baka ng tugnawon kahit mainit. Pag ganitong matubig, kawawa yung mga balahibo nila kasi sobrang nipis pa po mga kabebe. At yan nga po mga kabebe, nakikita nyo naman yan. Yan po yung mga alagang seho natin. At yun nga po mga kabebe, medyo mainit-init na po ngayon. Yun lang muna yung imamarites ng duck girl nyo. Sana nga po ay subaybayan nyo po yung mga uploads natin sa susunod po. Kasi nga itong mga alagang seho natin is temporary lang po dito na area at may aabangan pa tayong area. At itong mga alagang seho natin, first time natin sila ililipat sa ibang area at isasakay po natin ulit sila sa sasakyan katulad po ng ginawa po natin dati nung nag-alaga din po tayo ng seho. At yun lang muna mga kabebe, sana nga po ay suportahan nyo itong videos ko po at update din po tayo minsan. At yun nga po mga kabebe, pag may mga nalaman kayong mga idea ay pwede din po kayo mag-comment dyan at baka may apply ko din po sa mga alagang seho. Thank you for watching!